Yo, what's up mga master? Mark Music here. May tanong yung ating kamaster. Ito yung sabi niya. Yan. Bakit daw sa C walang sharp at yung B merong sharp? Yan, sagutin natin to mga master. Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go! As beginners, yan, lahat naman tayo dumaan dyan. So, yan din yung tanong ko dati. Bakit kaya yung B may sharp? Ganon din sa G at yung ibang mga kiliban lang sa C. Kasi yung C lang yung walang sharp. Yan. Ito yung mahalagang malaman mga master na yung ating mga scale, yan. Scale, like example natin dyan, nandyan sa ating C. Major scale is meron siyang C, D, E, F, G, A, B. Yan, yung kanyang scale. Kumbaga, ang ibig sabihin ng scale is panukat. Yan, panukat niya yan. Parang roller yan, kumbaga, na pag sabing 12 inches is hanggang 12 inches lang talaga yung mga ruler yan. Hindi naman kasi pwedeng bumili ka ng ruler na 12 inches tapos ang ibibigay sa isang di ba hindi rin pwede. So yan po yan siya master ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sharp yung ibang mga key. Dahil yan sa tinatawag na musical alphabet. Papaliwanag ko na sa inyo mga master yung sinasabi ko mga master, yung mga scale. Let's go! Musical alphabet is ito po yan siya mga master. At yung ating musical alphabet is 12 lang yan na meron lang siyang mga octave kaya parang marami siya tignan pero actually yung ating musical alphabet is 12 lang yan mga master. Dito lang yan nag-start ito sa C yan at may nakalagay tayo dito na C at slash D flat, same tone lang yan sila, take note mga master. Pero ito ang gagawin lang natin or gagamitin natin is yung sa taas niya lang yung sharp. So meron lang yang C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B. Hanggang dyan lang mga master. So ang bilang nila is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanggang dyan lang ang ating musical alphabet. Yung mga sumunod na to mga master is octave lang yan. Kumbaga itong C natin is same lang yan dito sa C na nota. Nagkakaroon lang sila ng octave. Baba na tunog at mataas na tunog. At ganun din yung sumunod sa kanya na C sharp. Yun din yan. Octave. Kumbaga sa scale, yan. Ito example ko yung pintel pin na to mga master. So, yung pintel pin na to, lalagyan ko ng indicator yung dulo ng aking daliri sa kaliwa at ito yung sa kanan. Pareho silang nakatutok sa C. Yan. So, itong pintel pin na to is hindi nagbabago yung sukat nito. So, ito na yung aking scale. So, nakatutok siya ngayon dyan sa C. So, ito yung nasa low at ito yung high kasi octave sila. At pag iusod ko yung aking scale, example, itutok natin sa D. Tututok siya sa D. Then, ang mangyayari naman dito is sa D din siya nakatutok. Kumbaga, kahit saan ko ilalagay itong part na to, ito, yan, lagay ko sa E. E pa rin ang mangyayari dito kasi octave sila. Kumbaga, kabuuhan sila na scale. Umulit sila sa scale. Kumbaga, sila yung pang number 13 sa ating musical alphabet. So, ang nakikita nyo dito mga master, ginawa ko siyang dalawang octave. Yan. So, ito yung C natin, octave tayo ng isa. Then, ito yung pangalawang octave niya. Kaya napapansin nyo dyan mga master, may C sa gitna, dito rin sa pinakadulo. So, octave yan. Ibig sabihin yan, kumbaga sa scale natin, sa mga gitara, di ba may tinatawag na 24 frets? Kagaya ng gitara ko, si Brave ito. 24 frets siya kasi pang number 12 natin is meron siya sa gitna may dalawang tuldok. At yung dito may tuldok ulit. So inulit lang. So same lang yan dito sa sinulat ko ngayon mga master. Yan. Master, dito na tayo sa ating topic mga master, yung sabi ng ating kamaster. Bakit daw yung C, sulat natin yung C at B, sa C walang sharp at sa B meron daw sharp. Bakit daw?
ito yung paliwanag ko dyan mga master para maunawaan nyo ito mga master. Ang ating C, kumbaga, yung scale natin, major scale, hindi yan nagbabago. Root, lagay natin yung sukat na ating scale. Mayroon tayong root, whole tone, so W na lang, whole tone, tapos semitone, whole tone, whole tone, whole tone, semitone. Yan. Ganyan yung formula ng ating scale or yung ating sukatan. Na pag sinabing whole tone, meron silang space sa gitna. Kumbaga sa ating mga gitara, meron siyang frets na bakante sa gitna. Ganon din dito, yan, may bakante, dito bakante, bakante, bakante. At dito sa semitone, ibig sabihin, yung susunod niya na agad na nota. Yan, susunod niya na agad na nota. So, wala nang space na pagitan. So, ngayon, masasagot na natin ito mga master. Titignan natin yan dito, lalagay tayo ng root C. Sulat natin dito yung C. So, meron tayong whole tone or may pagitan sila sa gitna. So, dito titignan natin dito sa ating musical alphabet C. So, may pagitan sa gitna. So, skip mo tong sa gitna. Ito na yung susulat natin. D. Yan. At yung ating scale whole tone ulit. So, balik tayo dito. So, meron na naman siyang pagitan sa gitna. So, ang nota niya is E. At ito na mga master yung tinatawag na semitone kasi magkatabi lang sila. So, dahil magkatabi yung ating E at F, yan, isusulat natin agad yung F. At pagdating naman dito sa scale natin, whole tone ulit, so may pagitan na naman. So, ang pagitan is F sharp, so G yung ilalagay natin. At dito naman whole tone ulit, so may pagitan na naman ulit. So isusulat natin yung A. At whole tone ulit, so B. Yan. At yung semitone niya or yung octave niya, so C yung ilagay natin. Yan na yung ating C major scale. Walang mga sharp at flat dyan. Yan, wala. Kasi bakit? Dahil yun yung scale. Ito yung kumbaga yung formula. Yan yung susundan nating formula. Hindi natin yan babaguhin kasi magkakaroon ng conflict. Ngayon, ilalagay na natin sa ating root B. Yan. So, isulat natin yung ating B. Dito natin lagay sa taas. So, balik tayo dito sa ating musical alphabet. So, may whole tone na tinatawag. So, galing sa B, skip natin yung C. Susunod na tayo dito sa C sharp. O, kaya nagkakaroon na tayo ng C sharp. Unang sharp natin. Then, from C sharp, kasi whole tone ulit, so, skip naman natin yung D. D, so, dito siya tuturo sa D sharp. Dahil semitone yung sunod natin, so D sharp, yung susunod niya na nota E. So yan yung kanyang sunod. Then another whole tone ulit, so yung E, whole tone niya is skip natin yung F. Dito siya babagsak sa F sharp. At F sharp, whole tone ulit. So, from F sharp, skip natin yung G. G sharp. At, another whole tone ulit, from G sharp, skip natin yung ating A. So, A sharp. At, dahil semitone sila,
babalik na tayo sa ating B. Yan. So, kaya, nagkakaroon ng sharp siya, mga master. Dahil meron tayong sinusundan na scale. Or ito yung kanyang panukat. Scale yan. Hindi yan magbabago. Magkakaroon ng komplikado pag babaguhin mo yan. Example, babaguhin natin yung B. So, isulat natin kumbaga dito sa baba. Ito, may B na nakasulat. Isulat natin kumbaga C. Yan. Tatanggalin natin yung sharp. Then D, E, at F. G, A, at B. Yan. So, kumbaga, kung ganito yung isusulat natin, kung babasahin natin sa formula niya, mangyayari, root, tapos titignan natin dito sa ating musical alphabet. So, dikit na agad niya yung C. So, ang mangyayari dito, maging semitone. Then, from C to D, whole tone. D to E is whole tone siya. Tapos ito is semitone. Another whole tone. Whole tone. Whole tone. Yan. So ganito yung labas niya. Kung hindi natin lalagyan ng mga sharp. Ang mangyayari dito, kasi iba na yung formula niya, sintonado yung dating niyan, mga master. Magsisintonado siya, hindi siya yung ating scale. Ilalagay natin ito sa gitara, mga master, para mas maintindihan nyo. So, ito yun, mga master. Ito yung iskala ng ating B, major scale. So, meron tayong root. Dito natin kukunin yung ating root sa A string, second fret. Kasi meron silang root, whole tone, semitone, whole tone, whole tone, semitone. Or kung babasahin natin siya nota por nota is B, C sharp, D sharp, E, F sharp, G sharp, A sharp, B. Yan. Octave niya. Magtutunog siya na scale, mga master, or movable do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ti, la, so, fa, me, re, do. Ganun, kasi scale siya. Siya yung sukat. So, ngayon, susundan natin na walang sharp. Ito. Susundan natin yan. So, meron tayong B, C, D, E, F, G, A, B. So, B, C, D, E, F, G, A, B. Pakinggan nyo, mga master, kung tutunog pa siya ng do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, yan, re. May kulang, hindi siya tunog do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yung tunog niya, mga master, is tunog Locrian. Yan, o. Yan. Kumbaga, Locrian, mode yan siya. So, B Locrian tayo, mga master, yung tunog. Yan yung tunog niya. Hindi siya yung ating tinatawag na major scale. Major scale kasi, mga master, kasi dahil sa tunog na do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Actually, yung C natin, yan yung standard as do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Kumbaga, siya yung do. Ito yung scale ng C. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yan. Sa root, whole tone, semitone, whole tone, semitone. Kasi yan yung formula. Yan. Na hindi talaga yan mababago. Magkakaroon ng conflict pag babaguhin natin yan. So, yung formula na yan is ma-apply mo yan sa lahat ng frets. Kumbaga, kung saan ito nakalagay yung ating root. Example, ilagay natin sa G. I-apply natin yung formula.
root, whole tone, semitone, whole tone, semitone. Yan. G, A, B, C, D, E, F sharp, G. Or sa movable do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yan. Dapat tutunog do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, mga master. Kasi pag hindi tutunog, ibig sabihin is iba yung formula natin. Napakalaking ambag yan sa atin mga master pag kabisado natin yung mga formula na yan na root, whole tone, semitone, ganyan. Kasi maglilid na yan sa atin, matutuklasan na natin na ganito pala yung scale. At ito may magtatanong, gawin natin yan dapat pag F, ganyan, ito whole tone, hindi. Kaya nga mahalaga na alam natin muna yung ating fretboard bago tayo mag-aral ng scale. Lagi kong sinasabi, alamin mo na yung fretboard, yung mga nota bago mag-aral ng scale. Bakit? Kasi pag naka-stick na tayo dito sa root, whole tone, semitone, whole tone, ganyan, malalagay sa isip natin na ganun pala yung scale. Dapat pala pag C, dito ako, yan. C, whole tone, semitone, ganun yung isipin natin. Pero kung alam natin yung mga nota sa ating fretboard, babasahin natin siya as note, ganito. Halimbawa, C, D, E, F, G, A, B, C. Dahil alam ko na yung nota dito sa aking fretboard, gawin ko na lang siya dito sa posisyon na to. So, C, D, E, F, G, A, B, C. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yan. Madali na lang natin mag-gets. C major, D major, E major. So on so forth, movable yan, applicable yan mga master sa lahat ng mga frets natin. Na hindi na ako mag slide pa ng isang daliri ko. Yan. Kaya lagi kong sinasabi at sasabihin ko ulit, i-memorize mo muna yung mga nota ng ating fretboard bago ka mag-aral ng scale para di ka malito. At yung nota dyan is mga octave lang, 12 notes lang ang kailangan nating malaman, ang tinatawag na musical alphabet. Yan. So hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Sana nasagot ko yung tanong ng ating kamaster regarding dito sa bakit merong sharp yung ating B at wala sa C. Yun. This is Smart Music. God bless you all. Peace out.